Father, we are very thankful that the Sabbath day has come to us once again. Thank you, dear Lord, that we could praise your name in songs and in our voices that will reach your heavenly throne. Lord, may you continue to bless us today. May your Holy Spirit guide us and give us the happiness that we need so that we can serve you faithfully until the end. Help us, Lord, to be faithful to you. And thank you so much for giving us this privilege of worship and of praising you through songs. In Jesus' name we pray, amen. Okay, let's start with, I don't know if you know the song, We Would See Jesus. Para ano natin yung mga kanta na hindi natin masyadong inaawit dito, okay? Oh, i-start pala natin yung inawit natin yung last Sabbath. I know whom I believe. Okay. 319, page 319. Diyan, ang ganda talaga pag umaawit. Ano? Ang awit daw ay it will elevate our mood at saka na ano yung ating mga pag depressed tayo or may problema tayo, i-sing lang natin, iawit lang natin. Kaya sabi ni Romy, pag ako'y na ano, sabi niya, iawit mo lang, iawit mo lang. Minsan, manghirap umawit na kung may problema ka, no po? Pero, you know what, nakaka-help. Nakakatulong talaga ang awit. Pag awit ka ng awit, na wala tuloy yung ano mo, na wala ang mga problema mo sa buhay. Okay, nung last 2 Sabbaths ago, inano natin yung I know whom I believe. Pero wala dito sa ating ano ngayon, itong bago nating ano. Kaya i-ano na lang natin dyan sa screen. Ulitin natin yung I know whom I believe. Yeah. No. I know whom I believe.
dito sa ano. I know not what I know whom I believe. One unworthy Christ in love, redeemed before we saw. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how this saving faith to me did impart. Now believing in His word brought peace within my heart. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, availing Jesus through the word, creating faith in Him. But I know I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not what of glory may be reserved for me. I'm weary ways or golden days before His face I see. I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not when my Lord may come, at night or noonday fair, nor if I walk the well with Him, or meet Him in the air. I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Isa pa? Okay. One more time daw. Know that my God's wondrous grace to me He hath made known, nor why and worthy Christ in love redeemed before He is known.
ano nyo na? Okay na? Okay. Okay. Alam niyo itong Lord in the Morning? Lord in the Morning. Let's sing this. Ito ang inaawit namin every morning nung mga bata pa kami. Every morning, 5 o'clock in the morning, gisingin na kami ng father ko. Ano tayo? Ito rin, Lord in the morning, thou shalt hear. Yun ang inaawit namin lagi. Kaya this song is very significant to me. Yung parang bring back memories ba? Every morning yan. Okay. Okay, let's start it. Lord, in the morning thou shalt hear. Page 17. Page 17. Sa ating natanggal na po yung iba niyong mga problema. Okay. One more song. Alam niyo yung Faith of Our Fathers? Faith of Our Fathers. Tingnan natin kung nandito ito. Let's see. Ito yun. Page 185. Page 185. Thank you.
beautiful song. Let's do this again, okay? One more time. Faith of our fathers. Amen. Now it's 8:35, so we'll go ahead and start our Sabbath school. Muli po ay happy Sabbath sa ating lahat at sa ating pong pagpapatuloy. Tayo po ay dadako na sa ating Sabbath School Worship. Para po sa ating unang pag-awit ay tayo po muna yumukod para sa ating panalangin. Dakilang Diyos na mahabagin ka po sa lahat. Pinupuri po namin kayo, Ama, at pinapasalamatan sa umagang ito. At muli po kami magpapatuloy sa pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo sa pamagitan ng aming pag-awit. Inyo po nawa kaming i-bless at patuloy po kaming gabayan. Ito po aming samatalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong awitin ang Bringing in the Sheaves. Meron, sir? Bringing in the Sheaves. Okay. Sowing into morning, sowing seeds of kindness, sowing into noontide in the dream, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves.
shall come rejoicing, bringing in the ships, sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing neither clouds nor winter chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going forth with weeping, sowing for the Master, should us sustain our spirit of in grace. When our weeping's over, we will be this welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Para po sa next song is Wake the Song. Wake the Song. Sing the song of joy and gladness, either bring your noblest name. Unleash every thought of sadness, pouring forth your highest praise. Sing to him whose care has brought us once again with friends to meet, and whose loving voice has told us of the way to Jesus' feet. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Joyfully with songs and banners, we will bring the fiscal day. Shout aloud our glad hosannas and our grateful homage page. We will chant our Savior's glory, while our thoughts we raise above, telling still the old story, precious in redeeming love. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Thanks to thee, O Holy Father, for the mercies of the year. May each heart our dearly gathered, filled with gratitude sincere. Thanks to thee, O loving Savior, for redemption through thy blood. Breathe upon us, Holy Spirit, sweetly draw us near to God. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee.
Para po sa ating opening song, tayo po ay sama-samang tumayo at awitin po natin ang To God Be the Glory. Hilingan po natin si Brother George na umakyat para sa ating opening prayer. To God be the glory. Tayo po ay sama-samang tumayo. Tayo po ay lumuhod sa atin pong panalangin. Amang banal na ang tahanan ay nasa langit, muli po sa araw na ito, sa umagang ito kami Panginoon ay nandito, lumuluhod sa iyong banal na harapan. Salamat po ng marami at narito kami Panginoon sa bahay-sambahan kasama ng iyong mga anak. Dalangin po namin Panginoon ng aming pong mga kapatiran na nasa mga daan pa, nasa mga sasakyan, Panginoon, na papunta sa lugar ng pagpupulungan sa bahay-sambahan, Panginoon. Pakaingatan mo na, Panginoon, na makarating na ligtas upang makapagpuri sa iyong dakilang pangalan. Bawat isa sa amin, Panginoon, na sa araw na ito ang aming pong kahilingan, kami nawa ay lukuban ng Santong Espiritu upang kami ay palaging sa iyong kalooban gagawa, Panginoon. Amin pong dinadalangin, Panginoon, lahat ng aming pong mapapakinggan sa buong maghapon na ito, Panginoon, ito nawa ay magiging kapakipakinabang ng aming buhay at kami po, Panginoon, ay matuto sa paaralan ng aming Panginoong Hesus. Amin pong idinadalangin bawat isa amin
sa amin pong mga kasalanan. Patawarin mo po kami, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, kami ay magiging handa sa pagdating ng aming Panginoong Jesus. Tanggapin mo po ang aming pong mga dalangin. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so magandang umaga at happy Sabbath po sa inyong lahat mga minamahal naming mga kapatid. Welcome po ang bawat isa sa atin sa umaga po ito. Dumating na po ang ating pong oras ay talagang tunay na lumagpas tayo, no? Okay, so inatid namin ang mga kabataan doon sa Golden Valley, then sa ngayon lang ay sinundo ko yung ating pamilya na mayroong Bible student ng ating layman sapagkat kailangan ang tricycle, subalit tumaas pala ang kanyang high blood. So, dahil sa sobrang init, no? Kahapon mayroong kasing mga nilalakad at tumaas ang kanyang dugo at lipong. Kaya nga sabi ko sana pupunta dito sapagkat sila si Sir Romy ay mayroong pang blood pressure, pero mayroon pala sila, kaya sabi ko okay, mag-relax na lang. So manatili na lang doon sa loob ng tahanan sapagkat medyo mataas ang dugo, no? So mga kapatid, purihin ang Panginoon na tayo po kahit kaunti, no? Ang atin pong lahat ng mga kabataan ay nasa Golden Valley. At ilan natin mga kapatid ay coming pa lang. So tayo nandito ay kagalakan na tayo po ay mapupuri natin ang Panginoon mula sa oras na ito hanggang sa mamayang hapon ng ating iway. Okay, so ang pagkakasunod-sunod ng atin pong sequence ng ating Sabbath School, ang inyong presider, Brother Ronnie Ranis ng ating Sabbath School, ang ating monitoring sa ating si Sir Romy. Yan. So, ang atin din pong nagbigay ng panalangin ay si Brother George Amito at ang ating chorister, Sister Hansel Mantala Iligwa. Yan. So, ang magbibigay sa atin ng promotional talk si Sir Chad Belisario at magbigay naman sa atin ng special song ngayong umaga ay si Brother Binji. Yan, Salazar. Okay, special song. So, yan ang atin pong pagkakasunod-sunod mga kapatid. Welcome sa ating mga bisita na galing sa Adventist Hospital. Ayan. So, napaka-welcome kayo dito sa Iglesia ng Rampano. So, balit timing na yung kabataan natin dito ay wala din dito ngayon. So, pasalamat din kami kasi nandito rin kayo, no? Na naging makasama namin ngayon sa pagsamba. Okay, so yun po ang atin pong pagkasunod-sunod mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon sa patuloy po nating pagsamba sa kanyang dakila at banal na pangalan. So atin pong isunod ang ating special song kasi wala tayong secretary's report. Isunod natin ang special song. Then mission spotlight pala, proxy na ibibigay sa atin ng ating layman si Brad George mamaya. Okay, at ibigay kay Brad Banji yung awit.
na pinapangarap. Ngunit ngayong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humanda sa lubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama, ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humanda sa lubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humanda sa lubungin siya. Ikaw, ako, ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Amen. Okay, salamat po ng marami sa awit na ibinigay sa atin ni Brother Benji Salazar. At paumanhin nga pala yung atin pong Mission Spotlight. Ito po ay nasa Golden Valley ngayon, nadala nila sapagkat ngayon po ang GYD at ang ating pong kabataan ang mayroong bahagi ng ating balita sa Bukirin. Kaya ang atin po dito mga kapatid ay ang mga balitang lokal, no? So mamaya ng ating personal ministry leader tatayo dito. So yung ating leman, mamaya na lang natin siya patatayuin. Baka kung sabihin niya ngayon sa atin sa ating Mission Spotlight Proxy ay mauubusan siya mamaya, no? So dadako tayo mga kapatid sa ating promotional talk kay Sir Chad. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Marinig ba ko dyan sa likuran? Okay. Kahit hindi ninyo ako maintindihan, basta marinig lang ninyo yung boses ko.
ang aking i-promote ngayon yung improvement ng ating Sabbath School. Ilang taon na ba tayo dito, Brother Ronnie? Magti 3 years. 3 years. Magmula noong unang pagbukas natin dito sa ating Sabbath School, ano ba ang mga improvements na ating nakikita? Mayroon, di ba? Okay. So, bakit kailangan pa natin yung improvement na promotion? Ang ibig sabihin, mayroon pa tayong mga dapat i-improve. Okay. So, habang nandito tayo mga kapatid sa lupang ito, ang ating pag-improve ay magpapatuloy hanggang dumating ang ating Panginoon. Pagka huminto tayo sa pag-improve, ibig sabihin huminto tayo sa paglago, ay nagpapasimula na rin tayong mamamatay. Yan ang katotohanan sa mundo natin. Kaya kung ang isang tao ay naabot na niya ang kanyang height, yung kanyang taas ng kanyang pagkatao, magpapasimula na rin siyang mamamatay. Halimbawa, yung maximum natin ay yung ating peak ng ating pinakamataas natin na ating edad ay 45 sabihin natin. Pagdating mo ng 45, hindi ka na unti-unti pa rin lumalakas, kundi unti-unti ka nang mamamatay. Hanggang sa umabot ka ng 60, umabot ka na ng 80, tapos pag umabot ka pa ng 90, maswerte ka na. Okay. Ngayon sa ating Sabbath School, ganun din. Pagka huminto tayo sa pag-improve, ay unti-unti tayong nanghihina ang ating Sabbath School. Oh. Papayag tayo o hindi, yon ang mangyayari. Kung marami pa tayong mga rason, ganun rin yon ang mangyayari. Hihina din tayo basta mag-improve. Hindi tayo mag-improve. Okay. At upang mag-improve tayo, mayroon mga bagay na dapat nating tingnan kung alam natin yon. Okay. Una, ano ba ang ating layunin sa ating Sabbath School? Ano bang goal natin sa ating Sabbath School? Brother Ronnie, ano bang goal natin sa Sabbath School? Ano? Kung maaga tayong dumating dito, okay na ba yun? Okay. Ang ating Sabbath School, lalo na yung mga leaders natin sa Sabbath School, mga nangunguna sa ating Sabbath School, para mag-improve tayo, unang-una ang ating tingnan, ano ba yung goal natin? Pagka hindi natin alam yung ating goal, ibig sabihin wala tayong direksyon kahit pa saan lang tayo mapapunta. Ngayon, titingnan din natin yung ating mga sarili kung ano na tayo kalayo sa ating goal. Pupunta ba tayo doon o parang lilihis tayo? Yun. Halimbawa, galing ka sa bayan, punta ka ng Irawan. Kailangan alam mo ang daan, di ba? O anak, kung matraffic doon, saan ka ba dapat dumaan? Pagka hindi mo alam at kung sa mga Bisaya pa, palagpat lang, ay malamang hindi ka makarating doon sa Irawan. Okay. So goal, ano bang goal ng Sabbath School? Sa ating mga leaders sa Sabbath School, hindi lang sa Sabbath School, sa church. Ano ba ang goal natin? Bakit ba tayo nandito sa Sabbath School? Ano ba ang purpose ng ating church? Alam nyo ba? Alam ba natin yun? Okay. Ang purpose kung bakit na-establish ang Seventh-day Adventist Church, isa lang. Yan ang pagdala ng mabuting balita ng kaligtasan doon sa ibang hindi pa nakaalam.
Yung hindi pa nakaalam. Okay. Una, tanong, kung alam natin ito, ginagawa ba natin ito? O baka leader lang ang gumagawa? Hindi ba dapat bawat isa ang gagawa? Ano bang maging problema kung hindi tayo gagawa? Ang bawat isa. Mayroon din tayong problema ang bawat isa kung hindi tayo magsali doon. Kaya, unang may responsibility doon ay ang leader. Halimbawa, mayroon tayong care group, di ba? Dati wala tayong care group. So ngayon, mayroon na tayong care group. Ay, para na matupad natin ang layunin ng Sabbath School at maabot natin ang ating objective sa Sabbath School. Sabi ng iba, ay meron naman tayong missionary, bakit mag-mission pa tayo? Oh. Pero talaga bang required tayo ng Panginoon sa pagtrabaho ng pari-pareho tayong trabaho? Depende sa ating kakayahan, tulungan tayo ng Panginoon. Okay? Kaya, meron akong narinig noon na sila Ma'am Mercy ay hindi na daw pwede sa missionary work kasi matanda na sila. Pareho lang din naman kami. Di ba? Di ba, sir? Oh. Hindi, mga kapatid. Habang mayroon pa tayong pwedeng gawin, hindi lang naman Bible study ang missionary work eh. Katulad lang si Rome, laging nandiyan sa ano. Hindi ba para din yan sa Panginoon? Kung anong kaya natin. So. Isang bagay din na bukod sa makita natin kung ano yung objective natin, ay alamin natin kung ano ang ating mga pagkukulang sa ating sarili, sa ating mag-operate ng ating Sabbath School. Ano pa ba ang dapat nating gagawin? Kasi kung kontento ka lang tayo mga kapatid, kung ano ang kalagayan natin ngayon at hindi na tayo lalago, anong mangyari? Unti-unti rin tayong mamamatay. Okay. Ngayon yung ating at alamin natin kung ano yung ating mga problema at alamin din natin ang ating mga solusyon. Alamin natin sa Panginoon, alamin natin sa Spirit of Prophecy at saka sa Bible. Bukod pa dyan, baka malihis na tayo. Yeah. So, isang hamon ito. So, kung ang tao na hindi niya malaman ang kanyang sariling problema o ang kanyang kahinaan, may problemang malaki yan. Kailangan alamin natin kung ano yung ating problema para mahanapan natin ng solusyon. Diba, sir? Kung alam natin na wala tayong problema, anong solusyon ang hahanapin natin? Ganyan lang ang logic nun. Kung alam naman natin na ginawa na natin ang lahat at nakikita natin ating sarili na okay na, wala na tayong paglago noon. Kasi kontento na tayo eh. Kaya isang hamon yan sa mga leaders natin. Na hindi lang mga leaders ang concern nito, pati yung ating personal na relationship sa ating Panginoon. At lagi na natin pinag-uusapan dito na gano'n. Katulad sa ating Sabbath School ngayon, marami tayong kulang. Secretary's report, hindi natin mababasa. Bakit? Kasi nandoon sila sa siksikan eh. Bakit hindi ba pwedeng iwan dito yung report? At ibigay doon sa pupunta rito. Yung mga tipong ganon, nung titingnan mo yung sitwasyon at hanapan mo ng solusyon sa tulong ng Panginoon, maayos din natin yun. Okay? So, aking hinahamon ang leadership, aking hinahamon ang bawat isa sa atin, na tingnan natin itong mga bagay na ito para ang ating paglago ay hindi lang mahina, kundi mapapabilis at ang ating Panginoon ay maluwalhati sa ating buhay. Okay, so tayo po ay dadako na sa ating lesson, sa ating pagrepaso. So, ang ating tatlong grupo ay
dito sa Group 3 ngayon ay si Brad George ang mag-handle at Group 1 dito kay Sir Chad at Group 2 Brother John Mascardo. Kaya mga kapatid, tayo po ipupunta na sa ating mga grupo para po tayo ay makapag-simula at atin pong makapag-participate tayo, makabigay tayo mga katanungan na lalo pa nating maunawaan ang salita ng Diyos sa pamagitan po ng pag-aaral natin ngayon sa lesson. Okay, happy Sabbath po sa lahat.